Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is November 10, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa Sinulog Street, Greater Lagro, Quezon City, Novaliches, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Solar Resort North, sa may sa bagong Pag-asa Diliman, Quezon City po yan. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, babalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ay, yes. Nag-spray tayo ng alcohol. Pinunasan natin yung ano. Ang lansa. Yung last na naisakay natin. May mga dala-dala pala silang ano. Hey, saka ko lang na ano nung ibababa na. Dapat sana bawal yan eh. Yung mga isda, yung mga karni. Ay nako, baho, lansa. Basta tayo para masumingaw ng konti. Baho ng sasakyan, lansa. Ay nako, kapag ka magpabawal ka naman, may mga nagsabi na eh, napaka-arte daw. Oh, siyempre, sinagot ko din naman. Sabi ko, siyempre, sasakyan ko to eh, nililinisan ko araw-araw. Sabi ko naman.
May rules ako. Lalo na sa aso, nakikipagsabutan pa talaga yung ano eh. Gustong ipilit na isakay. Samantalang nasa policy yun. Sinasabi ko, para matapos na, asa policy yun. Ayan, so magbabalik po tayo mamaya pag nakuha na po natin sila. Ano po, at pasisingawin po muna natin ito. Nakabukas lang yung bintana. Itong kwento na to, like, hindi pa natin siya napapanood na story sa ABS. So, I think dapat abangan to ng mga kapamilya natin. Ano naman ang dapat abangan kay Enzo sa pelikulang Bar Boys? Siguro yung progress ng character ko, syempre it's about life after law school. So maraming sumasaway-bay sa mga bar boys fans, especially sa law student world. So marami kaming mga young and magagaling na artista na kasama dito, which I'm sure papanoorin nyo sa Metro Manila Film Festival. Samantala, humingi tayo ng update at talagang mapapa-hashtag sana all na lang ang lahat dahil growing stronger and happier ang aktor na si Enzo at actress na si Michelle sa kanilang relationship. I think ang bago sa akin, tumataba ako pagkasama ko siya. Happy kami sa Kalma lang. Kalma lang. No pressure. No pressure. Yan ang muna ang mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karapatan ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang isang best ng bayan para sa Dry Hot Exclusive. Balik sa inyo, Trek and Linya. Ano mo lang, partner, na. Kalma lang. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. 45 days na lang, Pasko na. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na. Arangkadang balita. Magbalik tanaw sa mga isyong dapat mong malaman ngayong gabi. Hatid ng DCMM Teleradyo sa PRTV Prime Media. Arangkada Balita. TV Patrol Hookup. Spot Report. Alam na din. Pinasigla. Arangkada Balita. Mga pangyayaring mahalaga. Orang-orang. Sakala. Natanduanin na puruhan ng baha at landslide. Ambulansyang may sakay na buntis na tatabiyahe dahil sa mga nakahampadang na puno sa Calabanga, Camarines Sur. Naglalaki ang puno at poste na buwal sa Baguio, buong syudad na wala ng kuryente. Tubig, tumapaw sa mga tulay sa Isabela at apat na barangay isolated. Pagsik ng Bagyuan, naramdaman din sa Metro Manila, libo-libo, inilikas. Ilang lokal na opisyal na nasa approach sa kasansagan ng pagtama ng kalamidad sa bansa, pinagpapaliwanag ng Malacanang. Magi, todo kanta, sayaw at nagdirect pa ng sariling concert.
Magandang gabi, Pilipinas. Palayo na ng bansa ang Bagyong Uwan at kasalukuyang nasa West Philippine Sea. Pero inambalos muna nito ang maraming lugar sa bansa. Libo-libo ang nag-evacuate at maraming bahay ang nawasak. Tinutukan ng ABS-CBN News ang pananalasa ng Bagyong Uwan mula sa pagtama nito sa lupa hanggang sa tumambad ang pinsalang iniwan nito para matiyak na ligtas kayo at ang inyong mga kapamilya. Isolated ang ilang bayan sa hilagang bahagi ng probinsya ng Aurora dahil sa pagguho ng lupa at pagkawasak ng mga kalsada. Kasunod po ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Marami ring bahay ang nasira matapos ang palusin ng storm surge. Live mula sa bayan ng Sibulaw sa Aurora. Nagpapatrol, Dennis Dato. Dennis, may nakarating na bang tulong dyan sa bayan ng Tipakula? Yes, Alvin, may mga tapaw ng tulong na o sa mga lilituhos na pinagkaloob sa mga residente na naapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Pasigurat na yung mga nasa evacuation center. Pero aminado si Mayor Danilo Tolentino na sa dami ng mga naapektuhan ng bagyo ay pumulangin ang kanilang mga nakahandang relief goods. Kaya kahit mismo siya ay umaapila sa DSWD na madagdagan o makapagpadala ng kalagdagang relief goods dito sa bayan ng Dipakulaw. Sabihan dito na mag-focus lahat ang Bagyong Uwan sa Aurora. Yung dasiwan ng malakas na hangin ang mga puno at natutulak ang mga bako. Pinagkasiya malakas na hangin ang sulatan ng tanggapan ng Emergency Operations Center ng Aurora PCRRMO. Nakasagsaga ng pagsayo ng bagyo, nakapantay ang mga storm chaser ng pag-asa. Pagkang alas 8 ng gabi, pinukas na ang lakas at direksyon ng hangin ng bagyo para malaman kung malapit ng tumama sa lupa. Ngayon, naka-measure kami ng mga nasa 20 to 30 kilometers per hour na dito sa baba. Ibig sabihin, nandun na tayo sa area ng maximum wind speed. Malapit na tayo dun sa eye wall. So, hours from now, possible na siya mag-landfall. Alas 8 ng gabi ngayon, so oras na lang Pilipinas. So around 9 to 10 p.m. From the radar images, nag-northwest northern Aurora. Pagsapit ng alas 9:10 ng gabi, nag-landfall na ang bagyo sa bayan ng Salungan. Nang humupa ang bagyo at lumiwanag, tumambad ang susi ng pinsala. Ang mga bahay na nakatiwid malapit sa tabing dagat sa barangay Gupa sa bayan ni Baculaw, naglaho ng hambalutin ng storm surge. Sa pagkaligyan niyang lugar, kapag na lamang ang kanyang bahay ang kanyang natagpuan at kahit isang gamit, walang natira. Ang hirap ko umangat ulit o gumawa ng sariling baako. Napakahirap po talaga. Hindi ko masabi kung lalo na solo parent ako. Sino ba? Saan ako kukuha ng ilang araw na yun ang makain? Napakahirap po talaga. Kanina po ito, wala na rin ang bahay ng 70 taong gulang na si Donnie. Tawa kami sa mga kinaukulan na kung sino man, kung sila man nakakatulog sa may matamis na puso. Maunawa naman kami inabutan ng malakas na tubig dagat. Grabe po, di ko na mawala nila. Kaya nga halos nalumpo na kami. Isang patay na isda naman na napulot ni Ronson sa tabing dagat ang kanya dinuto para may panikulan. Ayos pa ng buo, sariwa pa po siya. Naano lang po ng kahoy, natutupan po ng kahoy. Pangulam na rin po namin ngayon at hindi pa po kami nakain na eh. Kanina pa po kami nalating po din eh. Kaya lang po kami nainitan na sikmura ng pag-noodles po na yan. Yung bigay po nung nagkano po kanina. Makikitira muna sa mga kamag-anak ang ilan sa mga nawala ng bahay. Ang sabi ng mga residente dito, ilang bagyo na ang dumaan sa kanilang lugar, pero hindi man lamang nagiba ang kanilang mga bahay. Pero sa pagkakataon ito sa Super Typhoon Uwan, ilang saglit lang, naglaho ang kanilang mga bahay sa laki ng daluyong ng tubig na tumama dito. At mabuti na lamang daw at sumunod ng mga residente sa payo ng mga otoridad na lumigas.
Sinunog naman ang self-church ang malaking bahagi ng Palerca Siguran Road. Walang makadaan na kahit anong sasakyan papunta sa northern part ng probinsya. Isolated ang mga bayan ng Nilalugan, Kasiburan at Dinasan at ang 7 coastal barangay ng bayan ng Dipakulaw. Ang nasabing highway ang nag-iisang daan patungo sa mga nasabing bayan. Pinamamadali na ng provincial government sa DPWH ng clearing operation. Nawasak din ang maraming bahagi ng Amber Boulevard. Inukwestiyon naman ng governor ng Aurora kung bakit walang mga bakal ang nasirang boulevard na nagsisilbi ring sinihol. Wala ka talaga makikita ang bakal. Yung bakal sana ang pinakamatibay na matuko. At sa siyempre, hindi naman siya hindi natatawaran dahil ito ay sort of fake news. Pero makakadagdag sana sa tila ito ay kompleto ng ating mga bakal na mga hawak. Hindi nakaligtas sa bagting ng Bagyong Uwan ang Sabang Beach. Nawasak ang malaking bahagi ng Bego. Nawasak ang mga glass wall at pinasok ang buhangin ang landing house ni Maribig. Para naman po sa gobyerno natin, matulungan po ninyo yung mga nangangailangan. Tulad sa ngayon, marami po naapektuhan ng bagyo dito sa tabing playa, sa tabing dagat. Problema pa rin ang supply ng kuryente, signal ng telco at internet sa Aurora. Albinira pa rin ang komunikasyon sa mga bayan sa northern part ng probinsya ng Aurora. Pero kanina sinabi ng PDRMON na si Engineer Elson Icanggen na nakausap na niya ang mayor ng bayan ng Dilalungan kung saan nag-landfall ang bagyo. At tiniyak kumano ng alkalde na maayos ang kalagayan nila ngayon doon. Pero may mga bahay, may mga establishmento na nasira ang mga bubong o natanggalan ng mga bubong. At sa ngayon, dito sa probinsya ng Aurora ay nasa 13,000 na pamilya o 44,000 individual ang apektado ng bagyong Tingwan. Tutulong na din ang Philippine Army, DPWH at pagiging mga private contractor para may ayos itong kalsadang nasira itong Palerca Siguran Road para kahit paano ay makalusot na ang mga sasakyan patungo sa northern part ng probinsya. Alvin? Dennis, ikaw ay nag-cover sa Bagyong Tino. Ngayon nandiyan ka sa Uwan. Alin sa palagay mo pinaka-matindi in terms of damage sa property at saka sa casualty? Kung ay kukumpara ko ay probinsya ng Aurora doon sa Cebu, Alvin, mas matindi yung sa Cebu kung saan ay napakaraming mga namatay at saka maraming talagang kapistalang mga bahay. Kasi doon sa Cebu ay talagang Sinio, Luxod mismo na napakaraming mga populasyon. Dito sa Aurora ay hindi ganun kadami ang populasyon kaya hindi ganun katindi yung naging pisala pero matindi pa rin dito sa Aurora yung epekto ng Super Typhoon Juan, Alvin. Pero ngayon, Dennis, ayos na ang panahon o maulang pa rin ba? Kanina umaga naging maulan dito sa Aurora, pero kaninang hapon ay uminit, pero ngayong pagsapit ng gabi ay naging makulimlim na naman, umaambon-ambon na naman dito sa probinsya ng Aurora. Alvin. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Dennis Dato. Inampalos din ng Bagyong Uwan ng Catanduanes at nagdulot ng pagbaha sa maraming lugar. Isa naman ang naitalang patay. Live mula sa Catanduanes sa Papatrol, si Ray Boton. Ray, ano-ano ang mga lugar na naapektuhan ng bagyo? Alvin, hindi lang ang coastal area ng Catanduanes ang apektado sa kasagsagan ng pananalasa ng super bagyo, kundi pati rin ito mga nasa gilid ng ilog, lalo na sa bayan ng San Miguel. Lubog pa rin sa baha ang mga bahay sa bayan ng San Miguel. Wala nang masisilungan maging ang mga alagang baboy, kaya itinati na lang sa gilid ng kalsada. Pahirapan ang paglilinis. Sina Aling Gina, halos 2 araw nang naglilimas at naglilinis sa kanilang bahay. Lalo tigit 2 talampakan ng putik. Sabi niya, nagmula ang baha sa umabaw na ilog. Hindi rin nila inaasahan ang pagtaas ng tubig kumpara sa mga nagdaang bagyo. Nagpagpunan po. Malungkot kasi madaming nagawin po. Anak ko ay para matabangon. Ang bahay ni Leonila na dating hindi binabaha dahil nasa gilid ng ilog.
hindi na sinanto. Naman ko talaga, baka naman sakali may makatulong. Kasi talagang kailangan na kailangan. Hindi naman ganito pa, yung tubig. Tubig talaga ang nanalasa sa amin. Sir, hindi yung kung dito lang kami kasi wala naman kaming choice sir na may malilipatan. Higit 20 landslides ang naitala sa Circumferential Road ng San Miguel papuntang Hilaga ng Catanduanes. Patuloy ang road clearing ng DPWH sa mga pangunahing daan sa lalawigan. Nanawagan naman ang tulong si Mayor Teves sa patuloy na road clearing sa kanyang bayan. At ito sa dapat dinisyon, apektado po ng bagyong itong nakaraan. Ngayon, wala po kaming mga heavy equipment dito sa San Miguel. Wala talaga. Kaya ang daming nasira. Infrastruktura, saka yung pagpa, kailangan namin kulang na kulang po kami. Nasira rin ang isang steel bridge na nagtutugtong sa Sitio Latas at Barangay Balatuhan, San Miguel na halos 3 buwan pa lamang nagamit ngayong taon. Umapaw naman ang ilog sa Bato River na pinakamalaking ilog sa Catanduanes. Rumagasa ang kulay putik na tubig sa bayan na umabot ng higit 3 kalampakan. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong itong Likto, sabi ng mga residente, ito na ang pinakamalalang pagbaha sa bayan sa halos 3 dekada. Ayon sa Office of the Civil Defense sa Bicol Region, isa na ang kumpirmadong patay at sugatan sa Catanduanes. Sa kasalukuyan na datos ng lalawigan, nasa 134,000 na lang apektado nito na dumaang superbagyong buhay sa probinsya ng Catanduanes. Alvin? Rain ay balik na ba ang supply ng kuryente sa buong island province ng Catanduanes? Kasalukuyang hindi pa na ibabalik ang supply ng kuryente. Wala pang kuryente sa buong probinsya ng Catanduanes. Maraming salamat, Ray Bubon. Halos na lubog ng baha ang buong Camarines Sur habang ilang bahay ang nawasak dahil sa pananalasa ng bagyong Juan. Umarangkada naman ang clearing operation sa naturang lalawigan para maialis ang mga nakahambalang na puno at poste na pinagapa ng bagyo. At live mula Tinambak, Camarines Sur, nagpapatron Jeff Caparaz. Jeff, gaano na apektuhan ng bagyo ang Camp-Sur? Karen, putol pa rin ang linya ng komunikasyon at kuryente sa ilang bayan ng Camarines Sur. Kabilang na riyan, itong bayan ng Tinambak. Kaya hirap pa rin ang LGU na makakuha ng datos mula sa kanilang mga barangay. Sa ngayon, ang alam natin, Karen, ay 28 bayan sa lalawigan ang apektado ng bagyong Juan. Ayon yan sa Office of Civil Defense sa Bicol Region. Sinamantala ng mga residente ng Tinambak, Camarines Sur ang pag-aliwalas ng panahon para maglinis. Kanya-kanya silang pagwawalis ng mga tahong nilipad at pagpuputol ng mga sanga mula sa mga punong pinabagsak ng bagyong Juan. Sariwa pa kay Jessica kung paanong halos pinadapa ng malakas na hangin ang kanyang bahay at kung paanong sa kusina muna umubli ang kanyang pamilya habang humahagupit ang bagyo. Sobrang nakakatakot sir at ay sobrang lakas po ng hangin, sobrang lakas po ng ulan. Para po madadala yung aming bahay. Para po pati bubon, pati yung nakasusupply. Lagi po kami nagsupply ng anak namin na tama na to. Kasi kinikilag po yung bagyo. Halos tangay naman ang hangin si Lenlen nang sinubukan niyang sagipin ng mga dona ng kanyang tindahan. Akala ko mamamatay na. Ayun lang ako. Simula ng pagkabata ko sir, ngayon ko lang naramdaman na yung bagyong yun. Tapos lang ako. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Tinambak, halos 7,000 individual ang lumikas sa kasagsagan ng sama ng panahon. Sa pagganda ng panahon, full-blast na rin ang road clearing operation sa Calabanga, Tinambak Road na hindi madaanan itong linggo dahil sa mga natumbang puno at poste. Isang jeep at ilang bahay ang nabagsakan din ng mga puno. Grabe na clear natin kagad sa mga lugar. Lalo na yung going to Naga City. Kasi yun ang mga importante kasi medyo yung mga purchases kami. Sa gitna naman ang clearing operation sa Barangay Kabasbahan, Calabanga, naantala ang biyahe ng ambulansang may sakay na buntis dahil sa natumbang puno. Galing ng Tinambak ang ambulansya na kinailangan dalhin ng pasyente sa Naga City.
Publics po. Kaya nakawa na po yung birth ng bata. Pero ulo. Pag sige, dapat talaga sa tertiary. Informal na po. Kalaunay nakadaan din ang ambulansya at iba pang sasakyan. Ayon sa Office of Civil Defense Region 5, binaha ang 28 bayan at lungsod sa Camarines Sur. Umabot rin sa halos 51,000 pamilya o halos 200,000 individual ang lumikas sa Camsur dahil sa Bagyong Juan. So medyo marami-rami pong impact out sa Camarines Sur. Sa latest na official data din namin, nasa 90,000 na families affected or 362,605 persons po ang maapektuhan po nitong bagyo. Sa Camarines Norte, umarangkada na rin ang relief operation sa mga pangunahing kalsada. Sa bayan ng Talisay, kinailangan rin tanggalin ang mga puno at wires na nakahambalang sa lansangan. Tumambad din sa ilang nagsisiuwi ang evacuees ang mga puno bumagsak sa ilang bahay at ilang tahanang wala ng bubong. Ayon sa Emergency Operations Center ng Lalawigan, nananatiling zero casualty ang Camarines Norte. Karen, ayon sa OCD, isa ang bine-verify casualty habang wala namang naiulat na namatay sa Camsur. Dito naman sa Tinambak, pinauwi na ang mga evacuees pero ayon sa lokal na pamahalaan, magbibigay sila ng ayuda sa mga apektadong residente. Sa tansya ng Tinambak LGU, nasa 100 milyong piso ang pinsala ng bagyo sa agrikultura at infrastruktura dito sa bayan. Karen. Maraming salamat, Jeff Taparan. Kahit hindi direktang tinamaan ng bagyo, ramdam pa rin ang bagtik ng super bagyo Juan sa Metro Manila. Kaya libo-libong residente ang sinilikas. Tumaas ang level ng tubig ng Manila Bay at sinabot ang mga bahay na malapit sa dagat. At live mula sa Seco, Maynila, nagpapatrol Jessie Cruzat. Jessie, kamusta ngayon ang mga nagsilikas? Karen, matapos na unti-unti ang lagay ng panahon ay pinayagan na ng Manila LGU ang mga residente. Karen. Maraming salamat, Jessie Cruzat. Dalawang sakay ng motorsiklang sugatan matapos bumagsak ang bahagi ng isang billboard sa southbound ng Aurora Capital Service Road sa Quezon City. Ayon po sa CCTV Traffic Enforcement Unit, sumagsak ang tanaw ng billboard na nakakabit sa gusali. At tinamaan nitong isang motor ang isang SUV. Nangyari ito sa gitna ng malakas na hangin at ulan-dulot ng Bagyong Juan itong Lunes ng Baga. Stable na ho ang kondisyon ng dalawang biktima matapos dalhin sa Quirino Memorial Medical Center. Pansamantala namang isinara ng MMDA ang bahagi ng service road sa Xavierville hanggang sa kanto ng Aurora Boulevard. Humingi naman ang paumanhin ang kumpanyang may-ari ng billboard at sinabi na sagutin nila ang lahat ng gastusin at pagpapagamot at pagsasaayos sa mga napilang sasakyan. Tiyak din ang kumpanya na sumusunod sa safety regulations at standards ang lahat ng kanilang istruktura. Ayon naman sa CCTV, posibleng managot sa reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property ang may-ari ng billboard. Dalawa ang naitalang namatay sa pagragasa ng Bagyong Juan base sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon kay Office of Civil Defense OIC Ranch Alejandro IV, isa sa mga biktima ay nalunod sa Viga, Catanduanes. Habang ang isa ay namatay matapos mabagsakan ng umuhong istruktura sa Catbalogan City, Samar. Dalawa rin ang natulugan sa Bato, Catanduanes at Calinog, Iloilo. Mahigit 200,000 pamilya o higit 800,000 individual ang naapektuhan ng bagyo. Lumabas din na mahigit 1,000 bahay ang nawasak. Nasa 155 lungsod at munisipalidad ang nakaranas po ng power interruption habang nawalan naman ang supply ng tubig ang 13 LGU. Hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan ang 71 kalsada at 26 na tulay. Isolated din ang ilang munisipalidad sa Aurora Province, partikular ang Kasiguran, Lasag, Dinalungan at Ipakulaw dahil sa landslide. At alamin po natin ang update sa Bagyong Juan mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyo at may nakikita na bang kasunod dito?
Residents nakatawid na sa West Philippine Sea ang bagyong Juan matapos magdamag at tawirin itong bahagi ng northern Luzon. Patuloy pa ito ngayong lumalayo sa Luzon landmass. Muli kong namataan ang bagyo sa layong 175 kilometers kanuran ng Sinai Ilocos Sur. Tuloy-tuloy ang paghina ng bagyo pero sa ngayon po nasa typhoon category pa ito. Naglay ang hangin na 120 kilometers per hour at pagtugsong umaabot ng 150 kilometers per hour. Sa ngayon kumikilos ang bagyo, pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Malawak pa rin po yung tawag ng hangin ng bagyo na umaabot ng 800 kilometers mula sa sentro nito. Kaya kahit muna, matataas pa rin tropical cyclone wind signal at signal number 2 pa dahil sa Batanes, Cagayan, kasama ang Bubuyan Island, Northwestern Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, ngayon din po sa Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, magiging sa La Union, Western at Central Pangasinan at sa Northern Zambales. Signal number 1 naman, dito po sa atin pa sa Metro Manila, ngayon din sa nalalabing bahagi po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, ngayon din po sa ibang bahagi pa ng Zambales, sa Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, maging din po sa Laguna, Batangas, pati sa Rizal, Quezon, kasama ang Sumingyo Island, Occidental Mindoro, kabilang din ang Lubang Island, maging ang Oriental Mindoro, Marinduque, Calamian Island sa Northern Palawan, Camarines Norte at Northwestern Camarines Sur. Liliko po itong bagyo dyan sa ilang bahagi ng West Philippine Sea at sa paglikod Ay, ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po. Tuloy-tuloy iyang